performance ni Shin sa mga pagsusulit. Sa ibang lugar, ikinalungkot ni Kurt kung paano siya inilagay sa A-class at lalo siyang nalungkot nang marinig na si Shin ang nakakuha ng pinakamataas na marka. Nang gabing iyon, inalis ni Shin ang mga dekalidad na enchantment sa kanyang uniforme at planong gawin itong pinakamahusay na kagamitang ginawa niya. Gayunpaman, ang proseso ay nangangailangan ng great precision, kaya nagdiriwang siya ng matagumpay niyang nagawa ito. Dumating si Melita na nabigla sa kung gaano ito kahanga-hanga. Sa sumunod na araw, si Shin ay nagulat na malaman na sina Maria at Cecilian ay parehong maharlika. Habang naghahanda siya para sa kanyang malaking araw, ang dalawang batang babae ay nabigla nang tinawag si Shin upang magbigay ng kanyang talumpati, at ang kanyang apelyido ay nagpapakita na siya ay kamag-anak ni Merlin. Pagkatapos ay nagsimula siya ng speech na nakita natin na hindi kayang makinig ni Kurt. Nang maglaon, dumalo si Shin sa klase para sa mga mag-aaral sa S-class at ipinakilala ng instructor ang kanyang sarili bilang si Marcus. Pagkatapos, sinabi kay Shin na si Cecilian ay hinahabol ng isang lalaki at dumating si Kurt na masama ang loob nang makitang si Cecilian ay nakikipag-usap sa ibang lalaki. Pinigil ni Shin ang kanyang mga pagsulong at si Cecilian sa wakas ay tumayo para sa kanyang sarili. Gayunpaman, ipinaalala sa kanya ni Kurt na ang kanyang ama ang amo ng kanyang ama, nilinaw dito na mayroon itong masamang intensyon. Pinipigilan ni Og ang lahat dahil naiinis siya sa inugali ni Kurt at nagbabantang kakausapin ang amo ng kanyang ama. Humanga siya sa pagganap ni Shin at sinabi na kung gaano rin si Cecilian. Nag-aalala pa rin si Shin sa mga babae, kaya niyaya niya sila sa kanyang bahay at tuwang-tuwa silang tinanggap. Sumama na rin sa kanila ang prinsipe at ang kanyang mga escort at lahat sila ay nagpakilala. Sa kanyang bahay, humingi ng permiso si Shin kay Melita na i-enchant ang uniforme ni Cecilian tulad ng ginawa niya sa kanya. Ipinaliwanag ni Melita kung gaano ito kalaki ang kahilingan at ibinunyag na si Shin ay gumawa ng isang pambansang treasure-grade protective gear. Sinabi niya kung gaano ito kahalaga at nagtataka kung bakit si Cecilian ay karapat-dapat sa gayong makapangyarihang kagamitan. Humingi ng paumanhin si Cecilian na sa palagay niya ay nabiktima niya ang simpatsya ni Shin sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa kanya at sinubukang umalis. Pinipigilan siya ni Melita habang binigay niya ang eksaktong matapat na sagot na gusto niyang marinig at tumatawa tungkol sa kung paano nagtagumpay si Shin para sa kanya. Ipinaliwanag ni Shin na hindi niya nararamdaman na ginamit siya nito dahil sinabi niya na maaari siyang humingi ng tulong sa kanya anumang oras. Pumayag si Melita na i-enchant niya ang kanyang uniforme pagkaalis nila. Ipinaliwanag ni Shin na hindi niya iniisip na ang kanyang mga enchantment ay napakalaking bagay, ngunit inihayag ni Merlin na maaari nitong baguhin ang mundo. Ilang sandali pa, pinahanga ni Shin ang lahat kasama na si Melita sa kanyang kaakit-akit na proseso, ngunit ipinaliwanag ng hari na walang ibang makakaalam tungkol dito. Ang dahilan ay kung ang isang militar ay matututo tungkol sa napakalakas na mga enchantment, kung gayon maaari itong magsimula ng isang digmaan. Sumang-ayon si Shin na huwag nang i-enchant ang higit pang mga uniforme ngunit ibinunyag niya na susunod ay ang kay Og. Nais ng hari na makakuha din ang kanyang anak ng enchanted uniform kaya hinikayat niya si Shin na gumawa ng ilang beses pa pagkatapos niyang gawin. Nag-aalok si Shin na ihatid si Cecilian pauwi mula sa paaralan araw-araw at ipinaliwanag na hindi ito magiging abala dahil maaari lang siyang gumamit ng gate. Wala silang ideya kung ano ang ibig niyang sabihin, kaya ipinakita niya ang mga ito sa pamamagitan ng paggamit ng isang tarangkahan upang dalhin sila sa kanyang lumang tahanan sa malalim na kagubatan. Ang lahat ay namangha dahil ang magic na tulad nito ay hindi umiiral at si Shin ay nagsasaad lamang na siya ay nagbent ng espasyo upang gawin ito. Ang lahat ay hindi makapaniwala at lahat sila ay nagsasabi kay Shin kung gaano siya kahirap para sa kanya na maging pabaya sa kung kanino niya pinapakitaan ang kanyang hindi kapani-paniwalang kapangyarihan. Nang maglaon, pinasalamatan ni Cecilian si Shin sa pagsundo sa kanya upang ihatid siya sa paaralan at ipinaliwanag niya na hindi ito malaking bagay dahil gumagamit pa rin siya ng gate. Sinabi niya na hindi niya kayang hayaang may mangyaring masama sa kanya at pilit pinipigilan ni Maria ang kanyang suko. Sa paaralan, tinukso ni Og si Shin sa pagdating kasama ng mga babae at nakilala nila ang isang batang babae na nagngangalang Alice na dumating sa oras para sa klase. Ang guro ay dumating kaagad pagkatapos upang bigyan sila ng paglilibot at ipinaliwanag na ang paaralan ay nahahati sa dalawang gusali. Ang isang gusali ay para sa mga silid-aralan at ang isa ay may mga opisina ng guro, silid ng konseho ng mag-aaral, at mga silid para sa mga grupo ng pag-aaral. Nariyan ang Magical Gear Making Study Group, Attack Magic Group, at Body Strengthening Group. Ipinaliwanag ng bodyguard ni Og na kung hindi dahil sa kanyang mga tungkulin sa pagbabantay kay Og, tiyak na sasali siya sa bodybuilding. Ayaw ni Og na i-escort siya at kinukumbinsi niya ang kanyang guard na sumali sa study group.
Ipinaliwanag ni Shin na ayaw niyang sumali sa isang guild at ipinapalagay ni Aug na ito ay dahil hindi ito magiging hamon para sa isang taong kasing kapangyarihan niya. Sa halip, iminumungkahi ni Aug na magsimula si Shin ng sariling grupo ng pag-aaral, at lahat ay sumang-ayon. Ipinaliwanag ng propesor na ang kailangan lang niya para magsimula ng isa ay 5 miyembro at isang tagapayo. Nag-aalok siya na maging tagapayo at hindi pinansin ng lahat. Hiniling ni Shin na pabagalin ang mga bagay. Ang mga ideya ay pagkatapos ay binabato tungkol sa kung anong uri ng pangkat ng pag-aaral ito. Sumasang-ayon ang mga kaibigan ni Shin sa Ultimate Magic Study Group na nakatuon sa pagmaster ng lahat ng uri ng magic. Sa ibang lugar, tinatalakay ng mga pinuno ng army ang matinding pagdami ng mga demon sighting sa buong taon. Ang kakaiba, parang walang nakapansin. At ito ay ipinaliwanag na ito ay dahil ang araw-araw na pagtaas ay minuscule. Ang isang lalaking nagngangalang Dominic ay nag-isip na ang pagtaas ay gawa ng tao, ang iba ay mabilis na nabalisa sa absurd na ideya. Hinihiling nila na magsimula ang isang pagsisiyasat at magpasya na magpalista sa Demon Hunter Society. Sa ibang lugar, si Kurt ay pinagalitan ng kanyang ama dahil sa pagtapon ng kanyang kinatatayuan sa academy at ipinagtanggol niya ang kanyang sarili sa pagsasabing sila ay mga taong pinili. Hindi tama na walang galang sa kanya ang mga tao at lahat ng iyon ay sinisisi niya kay Shin. Hindi siya papayagan ng ama ni Kurt na magsalita ng ganoon at ipinakulong niya si Kurt sa kanyang silid para makapag-isip siya sa parusa. Sa paaralan, nabalitaan ng ibang mga mag-aaral ang tungkol sa pagkakulong ni Kurt at iniisip nila kung gaano siya nagbago mula noong middle school. Hindi nila maisip kung ano ang sanhi ng pagbabago ngunit ipinunto kung paano siya nagsimulang kumilos ng iba pagkatapos na dumalo sa lab ni Mr. Strom. Si Mr. Strom ay isang magic teacher na nag-claim na siya ay ipinatapon mula sa Empire at minsan niyang inimbitahan ang sinumang estudyante na disente sa magic na bisitahin ang kanyang laboratorio. Siya ay tila bulag dahil mayroon siyang tagpi sa kanyang mga mata ngunit nakakagalaw ng normal gamit ang ilang uri ng sensing magic. Bumalik sa bahay ni Kurt, huminto si Mr. Strom at pinasalamatan siya ng ina ni Kurt sa pagdating dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin sa kanyang anak. Pinuntahan ni Strom si Kurt at ipinaalala sa kanya na siya ay isang taong pinili at walang bagay na hindi niya makukuha. Ipinaliwanag ni Kurt na hindi siya makakuha ng babae dahil kay Shin, kaya inutusan siya ni Stroman na turuan ng leksyon si Shin. Kinabukasan, sinabi ni Aug na hindi na kailangan pang i-escort ni Shin si Cecilian sa paaralan dahil nakakulong si Kurt. Ngunit ipinaliwanag ni Shin na walang masama kung sunduin siya bilang kaibigan. Natutuwa si Cecilian na marinig ito at sinabi ni Aug na magandang ideya ito dahil maaaring may mga hindi magandang karakter na gumagala. Ipinunto ni Shin kung paano niya nararamdaman ang sinumang may masamang intensyon gamit ang kanyang search magic, at ito ay sorpresa na marinig na walang ibang makakagawa noon. Iniisip niya kung nakapag-hunt na ba sila ng isang demonyo dati, ngunit hindi pa dahil halos hindi sila lumabas sa middle school. Ipinaliwanag ni Shin kung paanong ang pakiramdam ng mga demonyo ay katulad ng sa mga taong may masamang hangarin at ang iba ay namangha ng marinig ang tungkol sa kung paano nagsimula ang kanyang karanasan sa pangangaso ng demonyo sa edad na 10. Pagkatapos, lumabas ang grupo nang may maramdaman si Shin na masama patungo sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Si Kurt ang pinanggagalingan ng mali siya at kailangang kumilos ng mabilis si Shin para harangan ang kanyang pag-atake. Hiniling niya sa kanyang mga kaibigan na ipasok ang magic sa kanilang enchanted uniforms para protektahan ang kanilang mga sarili at nagpapakita sila ng pag-aalala ng ang mga kamay ni Shin ay malubhang nasugatan dahil sa pagharang sa pag-atake. Nagsisimula ang auto-healing ni Shin habang iniisip niya kung paano naging biglaan ang pag-atake na hindi niya nagawang mabilis na gumawa ng barrier. Napagtanto ng grupo na malinaw na sinusubukan ni Kurt na patayin sila at natukoy na siya ay ganap na nawala ng kontrol. Lumalala ang kalagayan ni Kurt at nagulat ang lahat nang makitang naging demonoid na siya. Hiniling ni Shin sa lahat na umalis dahil wala silang karanasan sa pangangaso ng mga demonyo. At nagtataka si Aug kung ito ay dahil sila ay magiging sagabal. Ginulat ni Shin ang lahat ng sabihin niyang iyon mismo ang gusto niyang sabihin niya. Ang kanyang mga kaibigan ay tumakbo palayo habang ang ilan ay pumunta upang ipaalam sa pinakamalapit na mga guro, at sinalakay ni Shin ang papalapit na si Kurt. Nagulat siya sa sarili niya nang nakakapinsala siya dahil gusto lang niyang pabagalin si Kurt. Nakapagtataka, nakakapagsalita pa si Kurt habang ipinapahayag niya ang kanyang pagkamuhi kay Shin at kahit papaano ay malinaw na nakakaramdam pa rin ng sakit. Dahil dito, naniniwala si Shin na hindi pa ganap na naging demonoid si Kurt at maaaring may paraan pa para ibalik siya. Si Shin ay hindi makapag-isip ng matagal kahit na si Kurt ay nagsimulang mag-channel ng isang kapangyarihan na maaaring sirain ang buong paaralan, at si Shin ay walang magawa para pigilan siya. Wala na sa oras si Shin at napagpasyahan niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ang patayin si Kurt.
Humingi ng paumanhin si Shin kay Kurt habang tinapos niya ang kanyang buhay at ipinaliwanag na hindi pa siya nakapatay ng tao. Ang pagbabalik ng kanyang kaibigan ay sinuri upang makita na natalo niya ang demonoid ng mag-isa, ngunit naiisip lamang ni Shin kung ginawa ba niya ang tama. Ipinaliwanag ni Aug na magbabago ito kung paano makikita ng lahat si Shin mula ngayon. Nagkaroon lamang ng 2 demonyo sa kasaysayan ng tao ngayon. Sinira ng una ang isang buong bansa ngunit nagawang talunin ni Shin ang isang ito ng mag-isa. Dumating ang mga sundalo upang tingnan kung ano ang nangyari.